Good family, alam niyo po, pakinggan natin itong mag-share sa atin. Isa po siyang empleyado, Register Officer 3, 45-year-old, if I'm not mistaken. He has been in the business in the network marketing business since 2007. At nakikita ko talaga yung kanyang dedication, commitment, okay? Yung kanyang yes, the fire, no, na meron siya talaga, the commitment that he has in building seriously the business, and no wonder naabot niya po ito kahit part-time niya lang to ginagawa. Guys, part-time with a full-time attitude. Sobrang nakaka-inspire po yung kanya pong story na ginagawa niya yung business 70% offline, 30% online, nagpo-prospecting during break time, humahataw after office, Saturday, Sunday, pupunta sa ibang bayan para mag-share. So ako, my respect and my appreciation to this kind of leader na napaka hardworking, no other than Platinum member, Coach Alex Parcon. Woohoo! yes, Takurong. Yes. 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 Oh, Coach, sige, ano ba yung ano natin? Ano yung You have to share ko discuss ngayon? to us about the company and Yes, then and the product of Live Good. Ayan, okay, take it so away. unahin natin yung company, okay, di ba? Yes. So ba't ba tayo na in love sa Live Good na sa kabila ng meron naman tayong magandang sahod, baka sabihin natin for the next 2 years, baka isa na rin ako sa department head sa office namin. Alam mo yung department head, sa sahod na rin yan ng mga almost 100,000. Pero ikakarir ko pa rin ito si Live Good. Bakit? Napakaganda yung nakita ko kay Live Good. But before that, I will discuss to you the company na kung saan napakarami akong narinig, lalo na rin sa ibang leaders, mga leaders na nga yan, minsan parang nag-aalangan mag-offline kasi daw baka tanungin sila ng mga matitinding tanong about the company, about the legality, about the lahat-lahat ng issues sa company. Well, sa akin yung mga tanong na yan, nadaanan ko na lahat. Ngayong gabi, swerte yung nakikinig dito. Bakit? Ilalahad ko ngayon kung ano yung napakagandang mga sinasabing, hindi naman talaga sinasabing legalities ba by black and white, legalities ba by analysis, legalities ba according to the background of the company. Ito napakaganda. Noong unang nasendan ako ng link na yan, hindi ko pinansin, siguro 3 weeks, pero hindi alam nung nag-send sa akin na pinag-aaralan ko na yung company. Yung company profile, yung may-ari, lahat-lahat pinag-aralan ko na. Alam nyo guys, didiretsahin ko kayo, ngayon nyo lang ito marinig sa akin. Hindi ko to talagang sinasabing sa lahat ng talks ko offline sinasabi about the company. It's because hinihintay ko lang din siya pag magtanong about sa company. So alam nyo talaga yung naka-attract sa akin sa company, yung may-ari, si Ben Glinsky. Yes. Bakit? Bakit ako nasabi na ganun? O bakit doon ako kay Ben Glinsky unang napahanga? Guys, you know what? Before anything, lahat-lahat na ng mga bagong update sa company, nung una, sasabihin ko mamaya yung mga bagong update sa company about itong mga tinatawag nating business for home, na tayo mayroong 5-star rating, mayroong tayong second spot, and anything about the company. Ito muna yung i-share ko sa inyo. Baka hindi din ito narinig pa ng ibang leaders o affiliates dito, i-share ko ngayon. Alam nyo guys, yung una kong na-research si Live Good, alam nyo ba kung ilan ang active Alam nyo ba kung ilang active company si Ben Glinsky meron? Yes. Doon sa Florida, USA, na siya mismo yung owner, proprietor, at saka siya mismo yung nagpapatakbo. Ngayon guys, nasa 16 companies talaga ang na-open niya simula nung year 2000 hanggang paakyat. So guys, to tell you honestly, saan ko ba to kinuha? Baka marinig dito, sabi nga ni Ma'am Vilma, huwag kayong sumagot ng mga alanganin ng mga data or information. Itong mga data ko guys, lahat nitong pinagmulan talagang totoo, totoong mga existing na company. Yung pinangbasihan ko nito is yung mga data na to galing talaga doon sa USA.
preferably sa Florida. Lalong-lalo na yung tinatawag na sunbiz.org. Isa siyang online entity which is governed by the government. Grabe guys, napaka-high-tech doon ng tinatawag na kanilang issuance ng business permit, issuance ng permit sa corporation, at issuance ng online. Pag na-research nyo yung Sunbiz at napag-aralan nyo talaga, ako inaaral ko ng almost 1 month lahat dyan ng mga legal na negosyo andyan sa Sunbiz. Alam nyo guys, no? Kasi talagang nag-print na ako ng mga list ng company ni Ben Glinsky para hindi ko naman malimutan, hindi ko naman ma-memorize Alam niyo yung Sunbiz guys, no? Pag kayo ay naghanap ng mga legal na corporation sa US, preferably sa Florida, lahat ng magagandang company at with good standing na company, with existing company, nagbabayad ng tax, nagbabayad ng permit, andyan talaga lahat, inisa-isa ko yan. So alam nyo guys, napamangha ko kay Ben Glinsky, bakit ako sumali? Ben Glinsky now has 16 existing company. Ito po, babasahin ko yung mga existing company niya. Ito po, officer registered agent name list from sunbiz.org, which is governed by the state of Florida, the government of the Florida. Ito una yung company, itong Marine Service Pros, no? So may entity name nakikita. Pangalawa, meron siyang Destination Travel Resorts Company, meron siyang Valentus, meron siyang BTG Properties, meron siyang Bud Enterprise LLC, may fitness center, Jupiter, ang nag-govern niyan ni Ari, si Ben Glinsky, nagpapatakbo. Eagle Mars Incorporated, ito na ngayon, pumasok, Live Good Philippines, Blow Web Marketing, Rich Education Center, Jupiter Soccer Incorporated, at saka Y9 Incorporated. Alam nyo guys, nakalagay pa talaga ang status, updated status nito kung totoong existing pa siya, yung mga corporation. Alam nyo guys, yung mga na-dissolve na corporation ay nasa 3 o 4 lang. Itong Eagle Mars na-dissolve siya 2 years ago, at itong Rich Education Center na-dissolve, and yung itong Marine Service Pros na-dissolve din, at itong Marine Central LLC. Alam nyo, kung hanapin nyo dyan, talagang si Ben Glinsky ang may-ari. Ngayon, bakit siya na-dissolate or nag-dissolution or nawala? Meron silang proseso na kapag ayaw mo na patakbuhin yung isang negosyo, pwede kang mag-apply ng dissolution. At saka ito talaga, hindi tinatago yung data. Si Ben Glinsky, dinisolve niya yung 4 na corporation dahil din sa reason na marami siyang company ngayon minamanage. At napakaganda, totoo talaga yung sinabi guys na si Ben Glinsky ay 20 years na sa experience sa larangan na pagnenegosyo ng mga samut-saring corporation sa US. Napakatindi guys, kung inyong tingnan yung sunbiz.org na to, ano ba yung nakalagay dyan? Merong nakalagay name of corporation, yung kanyang filing options, yung payment options niya sa pagbayad niya, kadami, yung processing, yung lahat ng kanyang profit, no? Nakalagay. At ito yung napakatindi guys, yung tinatawag natin na kanyang certificate of electronic or articles of incorporation. Alam nyo guys, ano yung napakaganda sa kanya na discover ko? Talagang lahat ng kanyang taxes, yung Live Good Corporation, nabayaran simula 2021, 22 at 23. Sa totoo ngayon, meron akong printing ng kanyang mga nabayad. O ito na po, nakalagay dito, Florida Corporation Annual Report. Yun sa BIR ko po, meron akong pwesto ha, sa totoo lang. Meron akong party needs sa tarpaulin printing na pwesto. Meron tayo sa BIR monthly, quarterly, at saka kung ano-ano pa. Kung isipin mo, parang hindi mo na malaman kung anong binabayaran mo sa BIR. Pero doon pala sa kanila, yearly, annual report lang yung binabayaran. So nakalagay dito yung unang pagbayad ni Ben Glinsky, nakalagay talaga this was paid noong April, ito yung April 15, 2023, nabayaran niya ngayong April. Noong 2022, ito naman ulit, entity name Live Good Supplements Incorporated, address Jupiter, Florida,
Ito lahat-lahat nakalagay, owner or the officer or the director detail, Ben Glinsky. Alam nyo kailan nagbayad? April 19, 2022. O na-file niya at nabayaran. At itong panghuli, yung 2021, nagbayad din siya April 16. So ibig sabihin guys, si Ben Glinsky, bago niya pinatayo yung Live Good na company, meron na siyang mga existing companies. Ngayon, hinahanapan tayo ng iba ng tinatawag ng mga certification o legalities. Sa totoo lang guys, pag binasa mo itong laman ng Sunbeast Corporation about Live Good, masasyak ka guys. Talagang nakikita mo si Ben Glinsky, napakalaki ng kinikita niya sa mga company. That's why hindi ako nagduda. Bakit? Nakita ko talaga na itong tao ito negosyante. Ngayon dinagdagan niya pa ng Live Good. Alam nyo guys, yung Live Good ngayon, nakita ko dito sa kanyang mga binayaran na tax. Yung Live Good, pangatlo na ngayon sa mga companies niya na bumabayad ng malaki. Ibig sabihin, yung Live Good na company yung tinututukan ni Ben Glinsky ngayon dahil nga sa nakita natin kahit sa ang dako ng mundo in 200 countries, si Live Good tinatangkilik ng tao. So that's why guys, pag ito po inyong mabasa itong kanyang mga negosyo na pinatayo na kung saan existing pa ngayon, existing pa rin ngayon, nandiyan nakalagay. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Kung gusto nyo ngayon, tingnan nyo yung inyong Google, i-Google nyo po yan, lahat-lahat makikita nyo. So guys, wala nang duda, bago pa niya pinatayo yung Live Good Company, meron na siyang mga matitinding negosyo na naumpisan. Kung sa bahay pa po, bubong na lang po yung Live Good. Nakapatayo na siya ng mga malalaking buhos na haligi para sa bago niyang ipuput up na business. So ang suma total guys, maniwala kayo, manalig kayo, yung tinatawag nyo na legality, nasa first world country sila. Third world countries lang nga tayo. Ibig sabihin guys, mas matindi yung mga permits na pinangkukuha doon. Kasi kung makita mo itong summary ng kanyang pinang-a-applyan na mga lahat ng mga permits, talagang nakalagay dollar per dollar kung magkano binabayaran niya in every business na kanyang pinapatayo. So that's why guys, ako isang government employee, hindi ako papasok dito talaga at itataya ko yung pangalan ko, yung dangal ko, yung trabaho ko at yung future ko dahil lang sasali ako sa scam na negosyo. Bakit? Kumikita din ako ng malaki sa aking trabaho. Bakit ko pa nga yun trabahuin kung alam ko malang na illegal po siya o hindi po siya kaaya-aya. Nakalagay sa kanyang articles of incorporation na numpa si Ben Glinsky sa harap ng tinatawag nating SBA, yung sa SBA online management sa US na yung kanyang gagawin at according sa kanyang articles of incorporation, nababasa natin dito, Article 3, the purpose for which this corporation Live Good is organized is to create and do all lawful business. Guys, sa Pilipinas nga, hindi gaano ka-strict yung pagkuha ng mga permits. Sa US pa kaya guys, na first world country sila. Ibig sabihin yan, lahat bago sinimulan ang negosyo na to, maraming pinagdaanan, may mga legal minds talaga na talagang gumawa nito. Bakit ngayon patok sa 200 countries? And ito pa isa guys, bakit tayo ngayon hinahanapan ng mga office ng iba nating kalaban sa industriyang ito? Huwag silang maghanap dahil yung ating mga supplies, ating mga products, no? Ang ginagawa ng company, tinatawag natin itong drop shipping method. Alam mo ba yung definition ng drop shipping method? O doon diyan sa mga diyan po sa mga networker. Alam niyo ba yung definition ng mga drop shipping method? Diyan sa mga networker na kunyari nagpapalag dahil tayo illegal. Yung drop shipping na ginawa ng company, nabasa ko sa Sunbeast, kaya ginawa itong drop shipping dahil ang drop shipping business ay tinatawag na isang model na business that allows you to sell product online without having to own or operate physical location or stores where those products are stored and processed.
This means you can start an e-commerce store and sell a wide range of products without handling any physical store. Oh, ibig Well, sabihin ng dropshipping na yan, naka-design yan sa bago ngayong technology na kung saan yung isang tao, ano yung steps? Paano, bakit tayo walang physical store? Ano yung steps? Ang steps ganito, yung customer natin, pag nakita yung ating website, diyan po siya mag-o-order ng kanyang product. Okay? So shall we say, yung in-order niya yung ating solar panel. Halimbawa lang ha, kasi parating yung solar panel natin. Ngayon itong solar panel natin, hindi na tayo gagawa niyan. Meron tayong supplier ng ating solar panel. Alam mo yung taong makagusto doon sa solar panel, o-order yan sa ating website doon sa retail store natin sa LiveGood. Ang gagawin ng system natin, i-feed in doon sa supplier natin. O merong bibili, 2 solar panel. Ngayon itong ating supplier na ang tawag din sa kanya ay dropshipping supplier, siya ngayon yung mag-prepare ng product. After preparation of that product, yung ating dropshipping supplier na siya yung may bodega, na siya yung may product, no? Siya ngayon yung magpapadala. Siya ngayon yung mag-prepare noong ating in-order na solar. Papunta po doon sa bahay ng umorder. Kaya nga ito sinatawag na dropshipping method dahil po hindi kailangan ng dropshipping method na bagong technology sa pagmamarket ng isang produkto, hindi niya na kailangan yung physical store. It's because yung kanyang method online, may supplier lang siya na naghihintay, yung supplier na mismo ang magpapadala sa ating lahat. Ngayon, bakit ginagawa itong dropshipping method na to? O magtanong ka sir, bakit naman ginagawa yung dropshipping method na to? Unang-una guys, napaka-wise din ni Ben Glinsky at ng ating mga attorney siguro na silang nagmamanage nito. Bakit dropshipping? Una, less capital is required. Hindi ka ngayon magpapatayo ng malalaking bodega. It's because yung supplier muna kaantay lang. Ikalawa, easy to get started. Hindi mo kailangan ng napakaraming tao. Hindi mo kailangan ng napakaraming personnel because sabi nga dito, dropshipping yung supplier na natin na dropshipper siya yung nagpe-prepare. At itong pangatlo ay napakaganda. Ang tanong, dropshipping business ba ay legitimate? Okay, ito naman yung tanong ngayon. So, ito ang sabi ng mga lawyers at talagang sinasabi ng Sunbiz. Dropshipping is merely a fulfillment model. One used may be by global retailers and is perfectly legal. Bakit daw? Dahil po siya ngayon ay naaayon sa online na pagnenegosyo. It's because of the change of times na kung saan, kagaya ng COVID time, na uso ang dropshipping. It's because nga hindi ka na makalabas dahil doon sa sakit na dulot ng COVID-19. But to tell you honestly guys, itong dropshipping method na to, na napakadali gawin, ay talagang kakalat ito sa buong mundo. Ngayon, nakikita natin parang tayo lang. No? Pero guys, what is my main thought of this topic? My main thought of this topic, unang-una bago sinimula ni Ben Glinsky yung company, marami na siyang company. Buhos na yung pundasyon. Hindi itataya ni Ben Glinsky yung 15 company niya para itayo itong bagong scam na company. Kita nyo? Hindi ulit itataya ni Ben Glinsky na mapasarado yung kanyang company na tinayo na LiveGood. Dahil gumawa sila ng napakagandang sistema, itong dropshipping method na aayon sa batas dahil dito nakalagay talaga na yung dropshipping method di mo na kailangan ng physical store. Pag tayo guys may intellect, may alam, lalo na siguro naman yung mga nasa gobyerno, lalo na siguro yung sinasabi nyo ng mga sect na yan o saang dako ng office with regards to the business, opening of business, dahil dropshipping method is observed
universally ngayon. It's because of the call of times na kung saan hindi mo na pwede talaga pisikalan, online na lang yung pag-order. So napakaganda ng system ng company. Hindi mo ngayon ma-question. Ngayon, bakit tayo meron sa Pilipinas na gagawing isang malaking tinatawag nating office or isang malaking imbakan ng product natin? It's because of the demand of the customer. Pero kahit nasa Pilipinas na yan itayo, dropshipping pa rin yan ang gawin. Parang maging bodega na lang siya, may taga-ayos doon, ipapadala ulit bahay-bahay. Yes. So guys, kung tingnan nyo guys, talagang walang lusot yung mga tinatawag na legality. Ito pa, bakit ngayon ako'y talagang believe sa company din yung mga updates na bago. Tingnan nyo, yung DHL is one of the biggest and respected courier in the world. Nakipag-partner na sa atin ngayon. Yung taga-deliver ng ating product, it's DHL. Kita nyo? Ngayon, ano pa? Napakarami nating mga product legalities and certification. Yes. Tatakil ko sa inyo pero bibilisan ko lang dahil talaga ito memorize ko na rin. Pero sabihin ko talaga sa inyo kung bakit hindi kayo naman maalangan dito sa ating mga certifications mamaya, no? So kung iisipin nyo guys, talagang yung ating company is napakaganda na yung naabot niya. Especially itong bagong updates muna ng company, no, bago ako mag-proceed sa product. Itong business for home ngayon, second spot ranking tayo ngayong 2023. Sir, bakit hindi ba talaga tayo nag-number 1? Second spot tayo guys dahil sa totoo lang bago lang kasi si Livegood. Yes. In a matter of 9 months, second spot tayo. Napakarami sa US na unusan natin. Hindi na po masama yung second spot in 9 months. Pangalawa, ito pa, patindi ng patindi ngayon. Alam nyo, binigay na online rating ng mga nagbisita sa website ng itong BFH, 5 out of 5 ratings tayo in terms of stars. Grabe, 5 star ang binibigay sa atin. Bakit? Bakit ganon? Number 1, napaka-competent ng may-ari. Number 2, yung company napakaganda ng kanyang background. Number 3, yung products talagang napakaganda, organic din lahat. So, kung tingnan nyo ulit dyan sa BFH na yan o Business for Home na yan, no? Nakatala po dyan lahat ng mga sinasabi nating it publish facts about networking, it publish facts about yung mga tinatawag nating affiliates na kumita ng malaki, sinong number 1. Nakasali guys ang Livegood. Yung tinatawag guys na business for home, hindi niya po tayo isasali sa kanyang list kung tayo po ay illegal na negosyo. Hindi niya po itataya yung reputasyon niya para isama tayo sa top 1, top 2, 5 rating stars dahil masisira yung kanyang reputation. Yung BFH guys, 15 years na sa larangan ng industry sa pagre-record ng mga magagandang company, legal na company at kumikita na company. Grabe guys. Alam nyo ngayon sa update pa ng company, meron tayong top 10 best network marketing companies in Japan. Number 1 si Livegood. Sa Singapore, number 1 na si Livegood. Netherlands, number 1 ulit si Livegood. South Africa, number 1 ulit si Livegood. Poland at saka sa Pilipinas. Grabe guys, itong update na to guys, pag inyong tingnan yung company, talagang naiiba na yung company natin. So guys, punta tayo sa product. Ito yung mga certification ng product para hindi kayo maalangan sa pag-inom nito. So guys, ano ba yung mga product ng Livegood? May daily essential packs tayo. Meron tayong lean and body packs, ultimate wellness pack, skincare, maximum energy pack, AM/PM pack, may everything pack without CBD and with CBD tayo. Ngayon guys, itong mga certifications natin, hindi lang basta-basta pinulot sa kung saan-saan. Number 1, cruelty-free tayo, hindi tayo tinest sa animals, talagang tao talaga yung na-test sa mga products natin. No components of the product that requires animal testing. Yan po yung cruelty-free. Gluten-free, ano naman yung gluten-free? Yung gluten po na yan, it's a form of protein found in many grains naman siya. And it can create celiac diseases. Wala pong gluten yung ating mga product. Napakaganda. GMP certified tayo. We adhere to quality standard before and after nung paggawa ng product natin. Quality standard.
Pangatlo, meron tayong keto friendly. Yung keto friendly, yan yung pagda-diet na kina-cut off mo yung carbs mo. Ngayon, napakaganda ng product natin, pag ikaw umiinom nito, hindi ka rin tataba na tataba. Bagkus yung katawan mo malakas yung immune system at ikaw po ay hindi tataba. Ito naman napakaganda, non-GMO verified din siya. Yung mga GMO na yan ngayon, bawal talaga yan sa katawan natin. It's because marami na ngayong GMO. Anong ginagawa sa GMO na yan? Yung mga pinapakain sa hayop, nilalagay na fertilizer sa mga gulay, prutas para madaling lumaki yung sa hayop. Yung mga manok, 15 days pa lang kakatayin na, that is full of GMO. Kaya huwag kayong kumain ng mga GMO products. So itong ating produkto, non-GMO po siya, napakaganda. Nut-free din tayo, meron tayong USDA organic, soy-free, at yung third-party lab test. Ito, maganda itong third-party lab test na ito. When a manufacturing company send their products sa labas, tinetest po yan ng third-party lab test. Because of his potency ba, kung ano ba yung nakalagay sa label niya, ganun ba talagang makukuha? Yes, yung Live Good pasado doon sa third-party lab test. Napakatindi ng ating mga product. Grabe. Vegan approved po siya at napakarami na ngayon mga tinatawag na testimony when it comes to our product. So guys, kung ating isipin lang, itong mga ginawa ni Live Good from the putting up of the company, pag legality lang yung pag-usapan, yung ating company doon sa first world country na mas improved sa atin because we are in third world country, doon sa developed country, nakapasa nga dito pa kaya sa atin. Guys, tingnan nyo yung sunbiz.org, tingnan nyo yung SBE online. Ano yung SBE online? Yan po ang kinukuna ng permit ng lahat ng nag-o-online. Andun si Live Good, nakita ko, nabasa ko at na-print ko talaga. Guys, kung kayo ay nag-aalinlangan pa sa panahong ito, sa mga legalities na yan, bago pa yan pinalabas yung Live Good Company, 15 company na ginawa ni Ben Glinsky. 4 pa lang yung kanyang gin-dissolve dahil po doon sa mismanagement, hindi niya na makaya dahil maraming business. Pero ngayon guys, yung tutok sa Live Good, dahil yung Live Good, nakita ko talaga yung kanyang earnings, yung kanyang binabayad na tax malaki. It's because yung Live Good is very profitable. Very amusing yung mga product. At dahil dyan, hindi tayo mag-alinlangan. Bakit? Ikaw, ako, kahit sino ka pa man, si Live Good ay ginawa para sa atin. Para sa lahat ng may pangarap at para sa mga taong gustong gumawa ng mga legal na activities sa tinatawag na networking company. With that guys, thank you and mabuhay tayong lahat. Grabe! Live Good family, bigyan naman natin ng heart-heart. Clap-clap emoji, ang napaka-informative, napaka-comprehensive, well-detailed, well-researched, fully validated informations. Alam niyo, nung napakinggan ko itong mga sinabi ni Coach Alex, kahit pumirma at mag-sign up pa ako ng 100 slots sa linggo. Grabe, palakpakan naman po natin. Thank you, Coach Alex, for taking a massive effort, no? A massive effort. Sa pinakita. Yes po, parang Coach. gusto ko ulit maging parang gusto ko ulit maging estudyante. Oo. Ayun, naka-note ako. Nililista ko 'yan, mga pinagsasabi ni Coach. Kaya kung kayo ito na, bigyan na kita dahil andito lahat 'yon. Bigyan na kita. I-email ko sa iyo. Bigyan mo na lang kami, Coach Alex. Picturean mo, email please. ko sa iyo. Okay. Okay. So coaches, grabe, no, kakaiba pong itong podcast, Coach Demi, no, na talagang nagbibigay po kami sa inyo ng iba-ibang putahe. Kung nung nakaraan, kaldereta, kagabi mukbang, ano matatawag natin sa menu natin ngayon? Grabe, eat all you can. Anli. Ha? Ano, Coach? Buffet. Yeah, buffet. Okay, grabe, no? So, kinikilabutan ako. Thank you, Coach Alex. Well appreciated so much talaga yung mga informations na ibinigay mo. Kaya doon sa mga nagtatanong pa about Live Good, siguro wala na po tayong matitira, no, na mga katanungan pa. Kasi talagang very well said, very well explained, no? At talagang ni-research po ng ating pong speaker for tonight na hindi lang po haka-haka, but it is really supported with validations na to really share to us, and it's really
nakaka-appreciate po yung ginawa talaga ni Coach Alex to give us a profound information na makakatulong sa atin. Kasi alam nyo, minsan, yung belief na hindi tayo 100% sold out, it will really sabotage us. It will really destroy us. Yes. So, ang maganda at salamat sa ibinigay sa ating information ni Coach Alex na nakatulong para doon sa mga tatanong about all the legalities, about the, alam niyo, yung mga red flag connotations all about Live Good. So, thank you so much, Coach Alex. Ayan po, ang daming nagbigay sa'yo ng ng mga heart, clap, diamond emoji. Talaga namang a grand salute to you, Coach Alex. Ayan po. So, wala na tayong problema sa company, wala tayong dapat ipagbahala sa mga produkto kasi yung ating pong mga certification, validations, okay, grabe yung mga accreditations ng ating pong mga product, lahat na name it, talagang hindi tayo dapat matakot, all organic and natural.